Sa pagpapatuloy po ng balitaan, who won the race? Yan ang tila eksena ngayon sa pagbibida ng Marcos administration sa kanilang bloodless war kontra illegal na gamot. Sa loob kasi ng 3 taon, halos sinabutan na ng kasalukuyang administrasyon ang kabuang halaga ng illegal na tobats na nasamsam ng buong termino ni dating Pangulong Duterte. Pero may malaking kaibahan daw ito. Alamin ang kabuang detalye rin sa kwento ni Joshua Dayan-Dayan. Ipinagmalaki ng Malacanang na sa loob ng 3 taon, halos naabot na ng Marcos administration ang kabuuang halaga ng iligal na gamot na nasabat sa buong termino ni dating Pangulong Duterte. Ngunit mas kaunti ang casualty. Ayon sa PIDEA, umabot sa 82.58 bilyon ang halaga ng iligal na tobats na nasamsam mula July 2022 hanggang June 2025. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 271 drug personalities ang nasawi kumpara sa 6,259 noong Duterte administration. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 271 drug personalities ang nasawi kumpara sa 6,259 noong Duterte administration. Kabilang sa pinakamalaking huli ang 1.5 tons ng tobats na nasabat sa Zambales kamakailan na nagkakahalaga ng 10.2 bilyon pesos. Dahil dito, ipinag-utos ng Pangulo ang pagtukoy sa pinanggagalingan ng kontrabando at pinaigting ang pagtugis sa street-level pushers. Samantala, sinagot naman ng palasyo ang banat ni VP Sara Duterte na pang-photo op lang ang pagdalo ni PBBM sa pagsunog ng iligal na gamot sa Tarlac. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi nagpapapicture lang ang Pangulo. Nagtatrabaho ito at personal na tumutok sa naturang kampanya. Pinasaringan pa si VP Sara, sabay paalala na maging ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte ay dumalo rin sa pagsunog ng 7.5 bilyon na tobats noong 2020. Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. Ako si Joshua Dayan-Dayan para sa Kwentong Politiko.